makikita ko sa inyo rito. Yan ang itsura na rito. Wala na. Oh. Hindi ko lang alam kung anong taon ito na gawa. Tong ano na to, release na to. Bali itong bantayog na to, dedicate pala sa mga nag-alay ng mga kanilang buhay, ano? Yung mga bayani. Ano na pala tong simbahan na to? 450 years old na. Mula noong 1575 hanggang kasya pala dalawang motor dito. Kawawa yung bahay dito. Kung wala itong mega dike na to, eh sigurado laging puro tubig na to. Ayan nga, oh, to, kawawa nga to. Oh. Kita nyo naman yung itsura ng kondisyon ng bahay. Yung bahay na nga na to, nasa ilog na eh. Presko dito. Oh. At welcome sa ating channel, Francie Adventure. Ngayon ay araw ng Wednesday, February 25, 2026. Time check, it's now 9 o'clock na ata. Bali, nandito tayo ngayon sa pinaka-arko. Ayan, no? Yung pinakasikat na arko na laging hinihintuan ng mga bumibiyahe ng mga riders kapag papasok sila dito na papuntang north. Ayan, di ba ito yung pinaka-gateway, no? Papuntang north dito sa Palit, Pampanga. At yan ang babrag natin ngayon. Wala naman particular tayong adventure, moto adventure o camping. Di bali meron lang tayo ditong pupuntahan sa may Kalumpit. At itutur ko na rin kayo sa mga bagay na makikita natin, ano. Meron kasi kung isang lugar na dating napuntahan ko na rito sa may Gatbuka, sa may Kalumpit, Bulacan. At ngayon babalikan natin kasi nung nakaraan nagpunta ako doon, medyo may bagyo noon nung mga panahon na yon. Kaya ngayon titignan natin kung makakapasok tayo gamit natin si Aeron, ang ating pangmalakasan na Yamaha Aerox 155 na scooter, ano. Gusto ko rin palang i-flex uli yung gloves natin, ano, Komine. Yan, napakaganda, talagang very comfortable sa kamay. Kaya kung gusto nyo rin mag-avail nito, nandyan lang sa link lalagay ko, no. Mapa-flash sa screen yung pinaka tag products. At yan, hindi na tayo magtatagal, pupunta na tayo ngayon doon sa ating destinasyon. At meron din tayo ilang mga matadaanan na ipapakita natin sa inyo. Kaya wag na nating patagalin. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe. Pakisuportahan po ang Francie Adventure. At kung gusto nyo rin pong magdagdag ng extra support, pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, mga super chat. Napakalaking tulong po sa akin yan. At maraming salamat po. At ayan, ano, pumasok na tayo dito sa Kalumpit. At dito na yung mag-umpisa ang ating pagtutur sa inyo, mga ka-adventure. At yan, ngayon gamit natin ang ating DJI mic mini para maganda yung audio natin, ano. Dahil nung nakaraan nakalimutan ko eh, nung nagpunta tayo sa bypass road. At nag-umpisa na mag-summer, kaya medyo may kainitan na ang panahon natin ngayon. Uy, walang ano ngayon, ha? Walang checkpoint ngayon dito, oh. Wala nakabantay ngayon. Yan, dito sa kanan dati nakapag-vlog na tayo dyan eh. Meron tayo na i-vlog dyan, yung St. Francis ata yun. Malinis ngayon, oh. Wala nang mga nakaparking na mga sasakyan, oh. Tsaka walang mga basura ngayon dito sa tulay. Ito, mga ka-adventure, pakikita ko lang sa inyo dito. Yan, mga ka-adventure, oh. Kung nakikita ninyo, oh, bali may nangunguha ng kangkong. Yun, naka-ano siya, nakabalsa. Ang daming kangkong dyan, oh. Tapos ano yan eh, tinitinda yan, dinadala sa palengke, yung iba niyan. Tapos makikita nyo rito yung ano ng ano, pinaka-poste, yung pundasyon ng tulay, ng dating tulay ng Kalumpit. Bali dalawang poste pa yung naiiwan na yan, oh. Ay, mga ka-adventure, oh. Ayun, napakaraming ano, taniman ng kangkong. Halos mababaw na yung ilog, eh, oh. Kasi yung nandoon, yung lalaki, nakatayo na lang eh, sa tubig.
kumukuha ng kangkong. At doon ayun yung pupuntahan natin. Eto, dito tayo magtutur. Papasukin natin yan. Yang nakikita ninyong barangay na yan. Dito tayo dadaan sa may crossing. Buti narinis na dito sa tulay. Wala nang mga nakaparking. Minsan double parking pa dyan. Tapos ang daming basura. Talagang dapat asikasuhin yan kasi napaka-importante ng tulay na yan. Yan dito. Yan dito mga ka-adventure. Ipapakita ko lang sa inyo dito. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung rito lumang istasyon ng dating tren dito sa Kalumpit. Yan makikita nyo pa nga yung bakas dito ng mga ibang yun, waiting shed doon sa kabila. Nandoon pa, 'di ba? Tour ko lang muna kayo. Ito na yung pakikita ko sa inyo rito. Yan ang itsura na rito. Wala na. Na tong pinaka-istasyon na to. Sayang nga dapat ito na-preserve ito Naging to. Pwede itong maging heritage ito dito sa Kalumpit. Ayan Yan ang itsura ngayon dito. Hindi ko lang alam kung anong taon ito na gawa. Tong na to, release na to, pinaka-istasyon na to. Ayan. Dito di bali yung dating dito, release. Ayan, doon. Kasi doon yung pinaka-pundasyon doon nakatapat Kaya yun yung tulay nung na yun, nung dating train dito. Pero ngayon, kita nyo na, yan ang itsura ngayon. Kaya sayang nga napabayaan ito Magandang maging tourist spot ito kung naalagaan ito ng tourism. Kasi na to, malaking history ang nangyari diyan. Naabutan pa yan ng panahon ni Andres tsaka ni Rizal. Pero sana mabigyan pansin to ng LGU at ma-restore, mapaganda uli para maging tourist attraction dito sa Kalumpit. At yan, pupunta naman tayo ngayon sa may simbahan. Yun naman ang ipakikita natin sa inyo. Yung simbahan dito ng ewan ko kung St. John yun. Punta natin ngayon. Ayan, dito na tayo ngayon sa may crossing. Ito na yung papuntang Candelaria. Kakaliwa tayo rito. Yan yung may arko. Dito na. Dito tayo pupunta sa simbahan ng St. John sa may Kalumpit. Wala. Kita nyo yan Ang ganda ng bahay dito Parang style sa ibang bansa. Ang ganda ng bahay Tapos nandito na tayo sa pinaka-poblasyon. Yan ang poblasyon. Ito na yung pinaka-pamahalang barangay. Tapos meron ditong park. Yan, makikita nyo yung park dito. Meron pang dito may bantayog pa dito Dito meron din. Tingnan natin kung kaninong bantayog ito. Di bali sa likod nito, ito na yung Kalumpit Water District. Wala nakalagay kung kaninong bantayog ito. Ayan parang si Jose Rizal no? Ayan si Jose Rizal nga. Pero dito sa kabila, meron ditong yun na yung simbahan ng St. John. Pupunta natin yan at titingnan lang natin dito. Ayan, di ba dito mga ka-adventure, ito yung bantayog ng kalipunan ng mga veterano ng Pilipinas. BMA, Balangay ng Kalumpit, Kalumpit Post. Ang tagalan nito, di ba nung November 26 pa, 1977 no?
Ang nasabi, mahal naming bayan, ito'y munting alaala sa aming di mabilang na mga kasamang kawal na nagbuwis ng buhay sa nakaraang ikalawang digmaan pandaigdig or World War II na ipinagtagumpay ng demokrasya laban sa mga mapanglupig. Ang bayan ng Kalumpit ay kabilang sa mga nagbuhos ng dugo at nagbuwis ng buhay sa nasabing digmaan. Ayan, bali itong bantayog na to dedicate pala sa mga nag-alay ng mga kanilang buhay, ano, yung mga bayani na hindi nakilala. Na itatag itong plaque na to ng bantayog mula nung November 26, 1997. Ayan, may mga upuan pa rito, oh. Mukhang meron dito ano food park. Kasi may mga stall ako nakikita eh. Kaya lang yung basura iniiwan oh. Yan na talaga sakit nating mga Pilipino. Hindi na maiwasan yung maging responsable. Mas marami yung irresponsable. Sana maging responsable tayong lahat wala na palang isda rito. Napabayaan na No fishing pa naman. Ayan, tara, let's go. Punta natin yung simbahan. Welcome, Kalumpit Church. Ano na pala tong simbahan na to? 450 years old na. Mula noong 1575 hanggang 2025. Di bali 451 years na ngayon. Grabe no, napakatanda na rin pala ng simbahan na to. Yan no. Tara. Pasok tayo. Sir, pwede ba magpaalam? Ayan na. Wow, lumang-luma na nga Ayan mga ka-adventure Kita nyo naman luma na talaga yung bell tower nyo At makikita nyo talaga sa itsura ng simbahan na napakaluma na. Hindi naman siya masyadong mataas pero talagang makikita ninyo yung kalumaan niya. Taon ng hubileo ng parokya, ika 450 taon ng pagkakatatag ng parokya ni San Juan Bautista. Ayan, simbahan ng John the Baptist. Ito yung pinaka itsura ng simbahan noon. Kung nakikita nyo sa video. Ayan, pakita ko lang dito yung loob. Wow. Ayan Ang ganda ng Yan ang itsura ng loob ng St. John dito sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Napakaganda ng simbahan nila Talagang isa to sa mga heritage na rin na simbahan. Sadya talagang nape-preserve ito. Kaya talagang mini-maintain nila ng maayos itong simbahan. Napakaganda. Ang Diocesan Shrine and Parish of St. John the Baptist sa Kalumpit, Bulacan ay kinikilala bilang pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Bulacan. Itinatag ito noong mga misyonerong Agustino noong May 3, 1572 at nagsilbing sentro ng Kristyanisasyon sa Hilagang Luzon. Noong 1572, ang mga paring sina Martin de Rada, Diego de Herrera at Diego Bibar Ordonez ang nagtatag ng Kalumpit bilang isa sa mga unang himpilan ng misyon sa Pilipinas. Dahil sa lokasyon nito sa tabi ng ilog, naging madali ang pagpapalaganap ng pananampalataya sa mga karatig bayan
tulad ng Hagonoy at Malolos. Noong una, ang parokya ay iniaalay kay San Nicolas de Tolentino. Subalit noong Disyembre 31, 1576, opisyal itong itinalaga sa ilalim ng patronato ni San Juan Bautista. Ang kasalukuyang simbahan na yari sa bato ay natapos noong taong 1779 at noong taong 1829 muling ipitinayo ni Antonio Llanos ang kampanaryo nito matapos ang mga naunang pinsala. At yan na mga ka-adventure, at talabas na tayo rito sa simbahan ng St. John the Baptist. Bali dito tayo pupunta ngayon. Yan, di bali sa katabi niyang simbahan, ito yung school. Yan National High School yata ito. Tapos ito yung Rotary Club of Kalumpit. Maraming mga magagandang bahay dito. Maraming mga mayayaman dito. Ito, school din yata ito eh. At yan, di bali dito tayo ngayon pupunta. Burgos Street. Oh, di ba? Barangay Sapang Bayan. Kaya, pwede pala motor. At yan, di bali mga ka-adventure, dito tayo pupunta. Yan sa Sapang Bayan. Yan, merong tulay rito, steel bridge. Tara. Wow. Yan talaga naman. Uy, may ginagawa na pala doon, flood control project Nagbabaon sila ng sheet pile. Ay. Hello po. Ayun. Sige, mauna ka na. Ayan, pasensya na. Ayan. Kasya pala dalawang motor dito. At matibay naman yung tulay itong hanging bridge na to, steel bridge. Yan, may ginagawa na doon mga ka-adventure. Flood control. Maganda naman yan kasi pagka dito talagang panahon ng bagyo ay mahirap ang kalagayan ng mga tao rito. Wow. Ay. Wow, pasensya na po. Ay. Gumagalaw yung tulay. Matibay naman tong hanging bridge na to kasi matibay yung malalaki yung mga bakal. Oh. Bawal tumambay at tumalon dito. Ito na, pababa na tayo. O, diba? Ito ang itsura dito ng kalagayan ng lugar. At makikita nyo naman mababakas sa kondisyon ng mga bahay na talagang inaabot ng tubig. Ayan kita nyo naman yung kawawa yung bahay dito. Tapos yun na yung ilog na yun. Meron pa rin palang isang tulay doon. May isang tulay pa. Oh. Tara, itour ko pa kayo mga ka-adventure para makita ninyo. Dito tayo pupunta. Bali, barangay Sapang Bayan na to. Itong kinalalagyan natin. Dito yan sa Kalumpit, Bulacan. Halos ko na yung mangrove dito na sa nasa daan na Oho. Yan ang itsura dito. Oh. Yan yung flood control na ginagawa. Bali yung babaw na lang ng ilog
Ang Barangay Sapang Bayan ay isa sa mga makasaysayang barangay sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mga tala ng matatanda sa nayon, ang Sapang Bayan ay dating bahagi mismo ng poblasyon o kabayanan ng Kalumpit. Ang pangalan nito ay hangos sa salitang sapa o isang maliit na anyong tubig at bayan na nagpapahiwatig ng lokasyon nito na malapit sa sapa na nasa sentro o malapit sa kabayanan. Ang Kalumpit ang unang lugar sa Bulacan na naging sentro ng pagpapalaganap ng Kristyanismo noong taong 1572 sa ilalim ng mga misyonerong Agustino. Bago ang pagdating ng mga Espanyol, ang Kalumpit ay pinamumunuan ni Gat Maitim. Dahil sa lokasyon nito sa tabi ng ilog, ang mga barangay na malapit sa tubig tulad ng Sapang Bayan ay naging mahalagang ruta para sa transportasyon at kalakalan. Ayon sa kasaysayan ng Kalumpit, Bulacan, si Gat Maitim ay isa sa mga katutubong pinuno na namumuno sa lugar bago dumating ang mga Espanyol noong taong 1572. Sinasabi din na siya ay naging kaalyado o nakipag-ugnayan sa mga mananakop tulad ni Miguel Lopez de Legazpi. May mga lokal na naitala rin na nag-uugnay sa kanya sa kasaysayan ng Los Baños, Laguna. Sinasabing ang pangalan ng Barangay Maitim sa Los Baños ay nagmula sa kanya at siya ay itinuturing na isa sa mga sinaunang Maharlika na naninirahan sa paanan ng bundok Makiling. Ang salitang Gat ay isang sinaunang titulong Tagalog na katumbas ng Sir o Lord na ibinibigay sa mga lalaking kabilang sa antas ng Maharlika. Yan. Nakalagay naman pala dito, no parking. Doon ako nag-parking kanina. Kaya pasensya na po sa paabala. Ayan, ito. Punta tayo rito. Pakita ko lang sa inyo dito yung ginagawang project dito, no? At kung ano yung kalagayan. Dito tayo ngayon naglalakad sa pinaka flood control sa dike. Kita nyo naman ito yun. Nagbabaon sila dito ng poste. Ewan ko kung anong project ang gagawin nila dito. Ayan, no? Diba? Ang dami na. Ay, gandang umaga po. Ay, may merienda pala rito. Halo-halo po yan? Magkano po isa? Ay, paggawa niyo po ako isa, no? Balikan ko po. Ayan, no? Oh, parang may gagawin pa rito. Platform, nakalatag eh. Ayun, doon tayo galing, yung tulay ng Gatbuka. At ito yung itsura dito, mga ka-adventure. Napakarami palang bahay dito. Ayan, no? Oh. Kuya, puno po yan ang bahay. Opo. Hanggang kabila. Ano na po ito? Sapang Palay, ay Sapang Bayan po. Bayan po. Purok uno, purok dos na po ito. Purok 2. Ayun po yung Purok 1 sa kabila. Sa kabila po. Yun o. Ayan po, kaya titinda si nanay ng halo-halo, kaya napabili tayo. Alam nyo naman, mahilig tayo sa halo-halo, mga ka-adventure. Kaya titikman natin yung tinitinda ni nanay na halo-halo. Ang halo-halo na tinda ni nanay, oh. Napakadaming laman, oh. Tsaka 40 pesos lang yan, mga ka-adventure. Diba? Sulit. Saan ka pa? Talaga ho, sulit. Pati lasa, sulit. Oo. Yan ang tindahan ni nanay dito. Di ba itong pwesto ni nanay, hindi niya to bahay. Bali, ito yung barracks ng mga kontraktor dati ng ginagawang flood control dito. Itong nandito sa likod natin. At nakakalungkot lang isipin na sinir sa akin, binahagi sa akin ni nanay na ito pala ay nahinto dahil daw parang hindi yata na ng kontraktor yung kasunduan Hindi natin alam kasi may mga bidding yan eh. Pero sana magkaroon ulit ng panibagong bidding dito para maituloy ito, no? Kasi kawawa naman yung mga residente rito sa may Barangay Sapa, lalo na kapag panahon ng bagyo. Nung last time kasing nakapunta tayo dito, hindi tayo nakatuloy dahil ang taas ng tubig. Halos hanggang dito yung tubig niyan. Ngayon ay ito yung sa buong diki na to. Nako, ibirin nyo kung ano yung ng dike. Mataas pa tong dike na to. Pero umaapaw daw, sabi ni nanay. Hanggang doon. Siguro pati na yung tulay naaabot na yun. Ito, tara mga ka-adventure, pasyal ko pa kayo rito. Di bali ito pala, meron ditong bagong gawang covered court. Ayan. Nakikita nyo naman kung gaano kataas yung ginawa nilang covered court. Kasi ito pala, kapag panahon ng bagyo, talagang lubog ito. Mataas ang tubig dito, umaapaw. Hanggang doon daw sa dike, tsaka sa tulay. Sabi ni nanay. At salamat kay nanay, no? Sarap ng halo-halo niya. Natinda. Grabe, oh. Tingnan yung itsura dito, mga ka-adventure. Pakikita ko pa sa inyo. Ang daming doon, no? Tilapia, oh.
Kung nakikita ninyo, ang daming isda. Ayan, oh. Kaya lang, ang dami ding basura, oh, sa ilog, oh. Oh. Parang nag-high tide siya kasi pumapasok yung tubig dito, eh. Ito, mayroon pang puno ng ano dito, oh, sasa. Yan yung raw ingredients na ginagamit sa paggawa ng sukang paumbong. Yan, mayroon pang kaong, oh. Yun, may bunga, daming bunga, oh. Hindi lang pinapansin dito. At ito palang sapang bayan, bali 3 purok pala ito. Nandito tayo ngayon sa purok 1. Ngayon, doon naman sa pagtawid natin ng tulay kanina, yun naman yung purok 2. At meron pa rin daw isang purok doon, yung purok 3. Meron pa rin isang tulay. Kaya mamaya doon natin pakikita natin sa inyo, no? Papasyalan tayo rito. Pakikita na natin sa inyo kung ano yung mga makikita rito. Napakarami pa ring bahay pala rito. Kaya talaga namang pagka nag-high tide dito, kawawa yung mga nakatira dito. Ito, pasok pa tayo rito. Itsura ng mga kabahayan dito. Ayan ang itsura. Yung ganitong panahon, akala mo napakasimple, napakapayapa. Parang normal lang. Pero kapag tag-ulan na, mahirap na. Ayan, oh. Ito na, hanggang dito na to. Tapos doon, ano na yun? Diki na yun, diki na siya. Hindi ko lang alam kung may daan pa. Tingnan natin. Wala na rin. Ay. Ayan, oh. Ito mga ka-adventure. Kita nyo yung kondisyon dito. May nag-aalaga pa ng ano pala dito, kalapate. Ayan, oh. Yun, doon tayo galing kanina sa kabila. At nandito na tayo sa kabilang side. Mababakas nyo sa kalagayan ng lugar yung pagbaha ng tubig dito, no, galing sa ilog. At ito, pakikita ko sa inyo rito. Ito na rito. Ayan. Oh, daming kangkong. Tapos dito may bangka. Ito na yung pinakadike. Yan, yung dike. Ito na lang ang nagpoprotekta dito sa Purok 1 ng Sapang Bayan dito sa Kalumpit, Bulacan. Kung wala itong mega dike na to, sigurado laging puro tubig na to. Kahit hindi siya tag-ulan, kahit tag-araw, puro tubig na yan. Dahil nga ito kalagayan ng daan dito, tabing ilog na. Ayan, oh. Doon din sa kabila nga, makikita ninyo, oh. Parang may bagong ano doon, oh. Multipurpose building. Tara, labas na tayo dito sa Purok 1. At bago tayo magpaalam, doon tayo dadaan sa Purok 3. Doon sa isang tulay. Wala na raw daan dito, eh. Kaya kung saan tayo pumasok kanina sa tulay, doon tayo ulit mag-e-exit. Yan, kita nyo naman yung kondisyon ng bahay dito. Ayan nga, oh, ito, oh, kawawa nga to, oh. Kita nyo naman yung itsura ng kondisyon ng bahay. Kalubog na sa putik yung kalahati ng silong ng bahay nila. Oh, luma na rin yung bahay, no? Kasi nga malakas makapagpabulok ng bahay yung tubig alat yung galing sa ilog. Ang mahirap pala dito pagka panahon ng bagyuhan, yung mga ibang nag-evacuate, pahirapan, dinadala sa evacuation center. Yung talagang mga bahay na walang kakayahan na makasurvive pagka panahon ng tag-ulan. Yan, katulad na lang nito, makikita niyo, yan, katulad nito sa bahay na to, up and down, ito makakasurvive siya kasi gumawa sila ng paraan para maging second floor. Pero dito sa ilalim nila, wala na, tubig na yan. Kaya yan ang magiging niyan, mahirap, di ba? Kaya kawawa rin yung mga residente dito. Kaya nananawagan ako doon sa LGU, magawa tong flood control dito para makatulong dito sa mga taga-residente ng Sapang Bayan. Kasi kawawa sila rito kapag panahon ng bagyuhan, hindi na sila makakapaghanap buhay.
Ito mismo, tong tulay na dinadaanan natin dito, inaabot daw to ng tubig kapag bagyo, tsaka high tide. Sabi ni nanay kanina, yung sa kinausap natin, ano, yung binila natin ng halo-halo. No? Balik na tayo. Yan, hello. Yan, dyan tayo dumaan kanina sa tulay. Papasok natin kanina sa simbahan. Ngayon, dito naman tayo dadaan sa may Purok 3. Grabe, oh. Lagi nang may tubig siguro yan. Oh. Maraming nakalagay dito, no parking, bawal pumarada. Kasi nga, maliit lang yung daan. Ayan, oh. Ito ata yung isang tulay. Ah. Mas maliit itong tulay na to. Kita nyo naman yung kondisyon dito, mga ka-adventure. Oh, nakikita nyo yan. Yung bahay na nga na to, oh, nasa ilog na eh. Ayun, doon may nangingisda pa ron, oh. Meron ding tulay doon nagawa sa kawayan, oh. Grabe, oh. Kakawa yung ano rito, kalagayan ng mga residente. Ito na yung Purok 3 dito sa Barangay Sapang Bayan. Oh, daming bunga ng ano, kaong. Yan, oh. Dito hindi nila pinapansin, ano, pero ang mahal niyan dito wala, oh. Nagkalat lang, oh. 'Di ba? Ang daming bunga. Yan pa, oh. Grabe, ang dami. At ayan, mga ka-adventure, palabas na tayo dito. Ito, pakikita ko pa rin dito sa inyo, oh. At yan, di bale, mga ka-adventure, nandito na tayo sa Purok 3 ng Sapang Bayan. At pakikita ko naman sa inyo, oh, yung level ng tubig. Kung oobserbahan ninyo, halos pantay na rito sa kalsada yung level ng tubig sa ilog. Yan, ilog na yan. Pampanga River na to. Ay, Angat River. Ayan. At kaya napakalaking bagay na itong ano na to, eh, yung mega dike na to. Yun, napapalibutan to, tong buong Sapang Purok, Sapang Bayan na to. Pero hindi pa natapos, eh, kasi nga yung bidding ng contractor, eh, hindi na tuloy. Pero kita nyo naman, kung wala itong mega dike na to, eh sigurado lubog na to. Yan, hanggang doon, doon na tayo, lalabas na tayo ron. Bago tayo magpaalam, pakikita ko lang sa inyo kung saan exit itong daan na to. Tara, let's go. Nakakaawa yung ganito kasi ako, nararanasan ko ding bumaha doon sa lugar namin. Talagang napakahirap kumilos. May butas pala rito. Oh. Eh, pag bumaha, papasokin talaga tubig dito. Dapat meron tong yung pinto, no? Ayan, no? May pinto. Pinaka main gate. Ayan. Ito, ang ganda pa ng bahay, oh. Yan, dumadaan tayo dito sa tabi ng ilog. Mukhang mahaba tong na to, daan na to. Dito naman makikita ninyo yung kalagayan ng ibang bahay, eh halos hindi na nila pinipinish. Kasi nga, katulad nito, nabulok na lang yung bubong. Tapos yan, nakakuan sa putik. Yan, may mga ibang bahay rito. Parang pa rito, nagkabentahan ng lupa. Kasi marami kong nakikitang mga nagpapagawa, eh. Mura na lang siguro yung lupa rito. Doon, ang dami pa ring bahay doon, no?
Yun oh, ganda ng bahay doon oh. Oh, ito oh, kita mo naman. Dalawa pa yung sasakyan. Ayun, may magandang ano pa ron oh. Ah, parang may resort pa rito oh. Yan oh. May mga kubo dun eh, floating kubo. Ayan ang kalagayan dito mga ka-adventure oh. Diba? Dito mapresko oh. Puno kasi. Kita nyo naman yung ano rito. Oh, puro tubig na. Wala na yung bahay doon. Wala nang nakatira. Siguro iniwan na ng may-ari no? Pinabayaan na lang tong kanilang pag-aari dito na lupa. Wala na eh. Hindi na eh oh. Paano mo pa mapapakinabangan yan? Eh wala na. Lubog na sa tubig eh. Napakababa kasi ng level nito. Oh, kaya madalas dito makikita nyo yung mga bahay. Parang meron ng mga anong bangka. Yan, may mga ano pa nga doon no? May daan siguro doon sa kabila. Meron pang kalsada ron. Nakakadaan para makapunta doon sa kabila na yon. Napaka presko dito sa pwesto ko. Kasi ang lilim dito, ang daming puno. Tsaka yan yung dadaanan natin. Ayan. Di bali, sabi rin ng ibang lokal dito na kung nakita nyo sa aerial shot ano, yung ibang parte rito sa may Purok 3, dati tong nasasaka, mga kabukiran, mga palayan. Pero dahil sa lagi nang nagkakaroon ng tubig at tuwing magkakaroon ng high tide, kaya yung ibang palayan eh hindi na napapakinabangan, napabayaan na. Ayan ang nagiging sanhi ng isang problema kapag nagkakaroon na ng pagbaha sa isang lugar. Merong mga palayan, may mga bukid na hindi na napapakinabangan. Kaya yun lang, nakakalungkot lang isipin. Kasi kung isipin nyo, napakalawak nung aerial shot no, na makikita ninyo yung pinakapalayan. Pero wala eh. May mga ibang part na may tubig na. Yan no. Ito nyo naman. Napakagandang dumaan dito. Napaka-presko. Napapayungan ka ng mga punong kahoy. At marami pa ring bahay dito. Uy, ang daming puno ng ano rito, sampalok. Ayan, makikita ninyo, may mga naka-ready ng mga bangka sa mga bahay-bahay. Yun doon, meron pa rin bangka doon, no. May meron kang alternative para pang emergency. Kapag dumating yung panahon ng bagyuhan, pwede kang maka-exit sa lugar mo kahit may tubig. Grabe na yung dito. Grabe na yung bukid dito. Puro basura na. Siguro yung iba dyan galing sa pagbaha, tinangay, tapos pinabayaan na ng may-ari ng lote na to. Ayan o, hello. Gara ng itsura ng lugar na to. Ayan o, tulad yan o, daming bangka rito o. Tapos ito pa, ayun, doon pa, ang daming bangka. Katunayan lang na nilulubog tong lugar na to. Ayan o, ang dami pang bahay doon. Mainit na ngayon mga ka-adventure. Talagang papasok na yung summer. Kaya talagang maganda-handa na tayo sa tagtuyot. Presko dito oh. Ang aliwalas ng daan. Napaka-aliwalas. Ayun. Sir, thank you.
Dito na siguro yung palabas. Ayan, dito mga ka-adventure, makikita ninyo yung talagang bakas ng tubig, eh hindi na nawawala. Ito yung siguro dating palayan na dating tinatamnan. Ayun doon, kita nyo yung swerte pa yung ano doon, may-ari ng lupa na yun, ano? Na-salvage pa nila yung kanilang lupa para makapagtanim. Yan, meron pang ano yun, kuliglig. Oh, tapos ganoon din dito sa kabila, oh. Yan, puro tubig na. Ano na sa tubig. Yun, ganoon din doon. Kaya ito, mga bukid dito dati. Dating tinataniman ng palay. Pero ngayon, dahil gawa ng laging binabaha, laging may tubig, ayan ang nangyari ngayon. Kaya kawawa yung mga may-ari ng lupa na to na dating nagsasaka. At ganyan ang kalagayan dito sa pinuntahan natin sa barangay Sapang Bayan sa ano ng Kalumpit, Bulacan. Tara, labas na tayo bago natin tapusin ang ating vlog. Masarap ding magmotor dito eh dahil malakas yung ano, simoy ng hangin. Dito medyo maganda na yung ano ng lugar dito. Medyo mataas-taas ito ng konti kasi nakikita nyo naman meron ng tanim na palay oh. Dito sa side na sa atin, dito sa bandang kanan natin na parte. Pero dito wala na, napabayaan na to oh. Hindi na natamnan ng palay. Kita nyo naman berdeng berde oh, mga ilang buwan na lang to, kulay gold na yan. Ito malapit na tong i-harvest oh. Dito, ang ganda oh. At malapit na tayo magpaalam ano, dito sa ating vlog. Malapit na tayo lumabas doon sa pinaka main road. Itutur ko lang muna kayo kung hanggang saan tong makikita natin dito sa may barangay Sapang Bayan. Ali, ito na yung daan, papalabas na to. Ito, hindi ko alam kung doon pa rin to papunta, kung Sapang Bayan pa rin yan. Ang presko rito tumambay oh. Ito na yung pinaka boundary. Ito na yung arko ng barangay Sapang Bayan. At nakalabas na tayo. At yan, gusto ko rin palang i-shoutout yung mga brother natin, mga supporters natin na nagpapa-shoutout. No? Pasensya na kayo kung madalas tayong nagbablog pero hindi tayo masyado nakakapag-shoutout. Pero ngayon, magsha-shoutout tayo ng mga ilan nating viewers at mga kaibigan. At unang-una, shoutout ko kay brother Renz ADB. Ayan, Renz ADB. Maraming salamat sa laging panonood, sa pagtutok. Thank you brother, ride safe always. At ganoon din, shoutout ko yung ating channel member, si Capti Adventures. Yan, pag-supportan din po yung kanyang channel. Yan po yung kanyang channel page. At ganoon din, shoutout din kay brother Bernard Bibar. Yan, shoutout sa mga MMDA ng Cotabato City. Yan, God bless your road trip. Ingat din kayo dyan. Maraming salamat brother sa laging panonood. At ganoon din, nagpapa-shoutout din si brother, si FBP Moto Adventures. Tiga ano, brother natin sa Cebu City. At gusto ko rin i-shoutout si Ogaw ba to? Tama ba pronunciation ko? Shoutout brother, shoutout sa iyo. Salamat sa panonood. Ganon din kay Raymond Montemayor. Pa-shoutout idol, ingat palagi sa adventure. Maraming salamat. At ganon din kay RC Salonga. Salamat sa iyo brother sa laging panonood. Shoutout sa iyo. Erlin Capistrano ba to? Yan. Shoutout. Shoutout din, nagpapa-shoutout siya kila Aljon, Jaco, tsaka kay Merol. Ayan. At last, meron pa si Frederick Bauson. Shoutout sa iyo brother. Maraming salamat din sa laging pagsuporta tsaka sa panonood. At ganoon din, special shoutout din kay brother Edgardo. Yan no. Edgardo Caparas. Pa-shoutout naman ako. Yan, Avid Pan. Maraming salamat brother. At maraming salamat din sa laging pagsuporta. At gusto ko rin i-shoutout yung mga tropa natin dyan sa Qatar. Kay Jolan, kay Arnel, kay Alvin, at sino pa ba?
Kay Kaylee, shoutout Kaylee, shoutout kay Josel. Ayan. Shoutout din kay Candice. Yan, mga tropa natin na laging nanonood diyan sa Qatar. At ganoon din sa mga iba nating manonood, no? Na tiga ibang bansa. Ingat kayo and God bless. At dito na ako magpapaalam. Maraming salamat sa lagi ninyong panonood kay Francie Adventure. Sana lagi niyo akong susuportahan sa ating mga adventure, mapa backdoor, camping, road update at yung mga ganitong mga ibang klaseng pagtutur. Ayan, sana dito nyo lang napapanood yan kay Francie Adventure. See you again. Ride safe, stay safe and be safe. Francie Adventure signing out.